Isang magaling na komedyante, singer, composer, ang aktor na tampok natin sa bidyong ito. Tinaguriang din siyang King of Novelty Song dahil sa kanyang mga awitin na hanggang ngayon ay pinakikinggan pa rin. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa musika at pelikulang Pilipino. Siya ay si Roman Tesorio Villame o mas kilala natin bilang si Yoyoy Villame. Ipinanganak noong November 18, 1932 sa Calape, Bohol. Siya ay bunso sa 10 magkakapatid at itinaguyod naman sila ng kanilang ama na isang mangingisda at ang mga nahuhuling mga isda naman ay itinitinda ng kanilang ina. Nagsimula siyang magsulat ng kanta nung siya ay nasa elementarya pa lang at nagtraining naman siya sa Philippine Army sa Pampanga pero hindi siya naging masaya kaya naisipan niyang magpa-discharge dito. Pagkatapos noon ay napagpasyahan niyang maging isang jeepney driver na biyaheng Baclaran, Pasay. Sa loob ng 10 taon ng kanyang pamamasada ay naisipan din niyang sumali sa mga amateur singing contest sa Plaza Miranda sa Quiapo pero siya ay hindi pinapalad na manalo dahil sa kanyang puntong Bisaya. Taong 1965 ay bumalik siya sa Bohol at nagtrabaho na lamang bilang bus driver. Sa tagal nito sa pamamasada ay madalas niya iparinig ang kanyang mga nabuong awitin sa kanyang mga katrabaho na labis naman na ikinabibilib ng mga ito. Noong isara ang kumpanya ng bus ng kanyang boss na naging niyang kumpare ay nagtayo ito ng record studio na siyang magiging daan ng pagsikat ng ating bida. Taong 1972 nang unang inirecord ng ating bida ang kantang Magellan at naging top selling hit ito sa Visayas, Mindanao region. When Philippines was discovered by Magellan. Si Chiquito nakapansin sa potensyal niya sa pagkanta at bumalik sila na Maynila para pumirma sa Vicor Records. Nakatulong ito upang kilalanin siya sa paglibot sa Pampanga, Nueva Ecija at ibang parte ng Luzon, maging sa buong Pilipinas. Dito na rin nagsimulan dumami ang album at recordings niya na political inspire na isinulat sa Bisaya, Tagalog at Ingles. Ilan sa mga pinasikat niyang awitin na talagang nagustuhan ng mga tagapakinig nito ay ang Philippine Geography, Philippines has a great history. Tarzan at Barok, Tarzan, hari ng kagubatan. Barok, hari ng kurukan. Coconut Woman, Bukunat, the woman is pulling out. Bombero. Hear the fire bells ding ding dong of the streeters. Mag-exercise tayo at marami pang iba. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ang kanyang estilo sa pag-awit ay talaga nagbigay ng pangalan sa kanya at nagpakilala sa masa. Kabilang sa kanyang pinasikat ang kantang Butchiki na ang kanta ay sinulat mula sa mga gawa-gawang salita na tunog Chino. Di umano'y naisip niya sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga pangalan ng tindahan ng Chino. Humiram ito sa himig ng Baby Cakes ni Didi Sharp, isang hit noong 1962. Dahil sa malikot na imahinasyon sa pagsasalin ng kanyang mga awitin, ang Chinese Filipino sa Cebu ay nakaramdam ng hinanakit sa kanta. Ngunit itinigil ang planong pagdedemanda dahil wala ni isang aktwal na salitang Chinese ang nasama sa kanta. Nagsimulang gumawa ng pelikula ang ating bida noong unang bahagi ng 1970s. Sa tulong ni Chiquito, ang kanyang unang paglabas sa kamera ay ang Isla Limasawa, kung saan ginamit ang kantang Magellan bilang theme song. Sa paggawa ng mahigit sa 50 pelikula, nagkaroon siya ng importanteng papel sa pelikulang suspense thriller na Biktima noong 1974, kung saan inipit siya ng kotse ni Vilma Santos sa isang talyer hanggang sa mamatay. Noong 2004, gumanap siya bilang Bisayang Troubadour sa critical acclaim film na Babae sa Breakwater. Una rin siyang gumanap sa title role sa pelikulang Barok Goes to Hong Kong at ang kanyang mga kanta na May Country, My Philippines ay pinatugtog sa pabungad na eksena noong 2005 sa pelikulang Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros, habang ang kanyang mga kanta
kanta ay ginamit sa soundtrack para sa pelikulang Pepot Artista. Ang kantang Philippine Geography na naglista ng 77 pangunahing isla, lalawigan, lungsod, munisipalidad at bayan sa Pilipinas mula sa hilaga hanggang sa timog. Gumawa siya ng mahigit sa 25 album at nanalo ng mga ilang parangal sa pagbebenta. Kabilang na dito ang double platinum para sa kanyang album na Tirana My Dear at isang platinum para sa MacArthur at Dagohoy noong 1991. Nanalo rin siya ng Best Novelty Award para sa Piyesta ng Mga Isda noong 1993 sa Awit Awards. Ang kanyang mahabang listahan sa mga hit at ang kanyang nakakaaliw na estilo ng musika ay nakakuha sa kanya ng titulong hari ng Philippine Novelty Songs. Lumipat siya sa Las Piñas kung saan siya naging konsehal ng lungsod sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ay tumakbo siya bilang Vice Mayor noong 1995, ngunit hindi ito pinalad na manalo. At taong 2007, nanggulate ng mga kaibigan, katrabaho at mga tagahanga nito na siya ay pumanaw na. May 18, 2007, nang sumakabilang buhay na ang magaling na mga awit at komedyanteng si Yoyoy Villame sa edad na 74 dahil sa atake sa puso. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Calape Catholic Cemetery sa Bohol. Bagamat wala na ang ating bida, ang kanyang mga naiambag, mapakantaman o sa pelikula ay hindi na malilimutan pa at patuloy natin binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong man naging kanta at pelikula ni Yoyoy Villame ang talagang napabilib ka? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa kanta at pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Alam mo ba, Jet? 16 pa yan si Daisy na napangasawa ko. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Ang bobot si Chang Chili Kung Kung Nang Chiring Choriyak Hang Kung Po Sige ipinalit ang hayop na kumbo Baboy ang nagbabaho